Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nung nag-DPWH kami. Ayan, okay. Paano yan? Paano kayo nakapasok doon? Bali, nakapasok kami doon, nag-bid lang at saka nagkaroon ng opportunity at ginandahan lang namin po ang gawa namin, tuloy-tuloy. Maliit lang na project to? Maliit lang po, hanggang lumaki ng lumaki, hanggang nagtuloy-tuloy po ang mga experience namin, hanggang naging malalaki na po yung mga projects namin. Ano yung nakuha yun sa DPWH? Di ba ang daming, sabi nga nila, madaming bidding, red tape, mga gano'n? Hindi, bid lang po. Paano kayo nakalusot doon sa bidding? Yung prices namin, lower than Lower? Yes. Mga gano'ng kadaming project nyo sa isang taon? Noong time sa na yun, gobyerno? parang 10 yata, masaya na tayo. Parang dati noon, pag mabot na kami ng mga 50 million. Wow. Na maliliit. Na maliliit, na sama-sama. 4M, 5M, parang accumulated. Masaya na kami. Pero nung tumagal-tagal po, parang na-overwhelmed din kami at minsan, pangit din palang kumuha ng napakaraming maliliit. Parang mas maganda pala na kumuha ka na lang ng kahit mga isang malaki o dalawang malaki para yung pagbabantay at monitor mo, dalawa lang halos. Kaysa kumuha ka ng 10 malilit na tag 5 million o di ka tag 10 million. So yung management mo, hindi ganun karami at hindi rin karami yung set ng equipment na pwede mong gamitin sa... Pati documentation niya. Pati documentation niya, mahirap pag masyadong marami. Anong malaking project ang nagawa nyo na nagpabago ng buhay nyo? Actually, marami kasi nagsunod-sunod Sunod-sunod na. Nagsabay-sabay pa nga eh. Tapos, dahil sa mga ahensya ng gobyerno, hindi ko mo naman talaga kailangan ng sobrang laki ng puhunan kasi may mobilization naman po yan. So, yun lang naman piniikot namin ng piniikot at may tulong ng kaperasong tulong ng bangko. Yun lang po. Saka importante yung trust nila sa inyo. Yes. Hindi dapat masira. Opo. So yun na, nakapagawa na kayo ng mga sunod-sunod na project. Paano nabago nito yung buhay ninyo? Ano mga changes na nangyari? Siguro ang sa buhay, personal life namin, hindi na kami nag-iisip kung, or hindi kami natatakot mag-grocery na on a budget with 4 growing kids. Yung pangalawa, hindi ka na natatakot magbayad ng tuition fee na ibuo mo na. Kasi noon yung tatlo, apat na sila pala nag-aaral, ang hirap na installment basis, minsan pumapalya ka pa. Nakikiusap pa kami. So yun yung medyo yung parang, yung tinik na, alam mo na whole year bayad ka na, wala ka nang iisipin sa mga anak mo na yung tuition fee nila, yung gamit nila sa school. Yung araw na ito ay matutunghayan niyo po ang inspiring na kwento ni na Kuya Curly at Ate Sara. Lumaki po sila sa hirap, pero dahil naging matagumpay ang kanilang negosyo, itinuturing na silang mga bilyonaryo. Paano ba nila ito nagawa? Gano'ng karaming kotse meron kayo? Parang dito sa baba, parang personal use lang namin, nasa 30 plus na yata siya. 30 plus? 40. Mga 40 plus. Ano-anong klase mga sasakyan to? Usually gusto namin yung mga SUVs para kasi apat yung mga anak namin. Isang sakayan lang kami lahat, parang nasa isang sasakyan kami. Oo, nagagamit niyo ba lahat yan? Yun, hindi na nga. Hindi na nga, kasi dami. Yung iba, pinapagamit namin sa mga bata as panghatid sa yung school. hatid sa school yung mga bata. Or kaya yung iba kasi, yung anak ko, yung dalawang anak ko kaya na mag-drive. So, minsan ginagamit nila. Ano-anong klase mga kotse to? Describe mo sa amin. Okay, so mostly American car siya. So, ito yung Cadillac, white and black. Ito yung sports niya, sports edition. Version. Yes. Okay. 20, ano yata yan? 20... Basta, something 20 something, oo. And then, syempre, yung Lincoln Navigator. Ito yung una na bili namin. Tapos yung, hindi, yung black pa lang una na bili namin. Tapos yung white, gusto ko may white din siya. Black and white. Black and white. Black and white. Yes. Ito isa. Denali. GMC Denali. So, black and white version din siya. Pero ito, diesel to. Ito gas. So, ito si black and white. And then, eto, nakita ko to, sinerge ko talaga sa walang ganito sa Philippines. Nasa YouTube? Oo, na-search ko. Grand Wagoneer, parang jeep. So, walang ganito sa Manila. May isa yata kumuha, pero nag-iisa lang itong kulay na to. Galing saan to? Pinaship ko from the US. From the US. It's an American car. Yes, it's an American car. Yeah. Bakit nagustuhan mo to? Ewan ko, ang ganda ng body niya eh. Tapos parang compact lang din siya. Tapos yung color kasi, ang ganda. Gusto ko red. Nagmamaneho ka rin? Marunong ako mag-drive, left, right. Hindi ako marunong mag-park. Yun. Okay. So, yung sa likod,
yung Suburban. Sa iyo. Dito na yan, local ko na nabilit yan. Local na lang. Oo, si Suburban. Tsaka si Wow, ganda. Alphard. Oo. Ganda naman ito. Oo. So, mahilig kami sa mga malalaking kotse Oo nga kasi eh. para kasya kami. Tsaka yung mga anak ko kasi malalaki. So, here naman, mga pick-up tong dalawang to. Natuwa naman kasi ako sa kanyang lalaki niya eh. So, ito yung Dodge Ram. And then, the Tundra na Toyota. Sobrang comfortable. Ang ganda ng suspension nito. Imported din to, no? Yes. Parang walang ganito rito, no? Pilipinas. And the color red itself, kasi bihira yung red na color nito. Nice. And then the Toyota Sequoia. This is the TRD Pro. So more sports, tapos ito yung Capstone, yung high-end niya. High-end version. And then ito sa mga unang sasakyan na na-purchase namin, yung X5, tsaka yung F-Pace na Jaguar. Jaguar naman to. Yes. Ang mga unang sasakyan namin to. Anong pinakalagi niyo nagagamit ng sasakyan? Yung Rolls. Dito tayo, dito. Dito pala. Yan. Ito parang hindi na nagagamit to, Sarah. Ito yung one of the first cars na meron talaga kami is this Altera. Ano na to, hindi na nag-reproduce to. So, ayan. Isa sa pinakauna namin na Ito sasakyan. yung Hindi namin tinatanggal. GLS, Mercedes-Benz, GLS. One of the S-Class series ng Benz. SUV din siya, hanggang likod, 3 row siya. And then the Volvo XC90. Ito yung gustong-gusto ko na dati na unang bilhin. Nung nabili na namin siya, hindi ko na ginagamit. Ang anak ko, ewan ko, anak ko gumagamit nito. At least gagamit na rin pala. Yes. Kahit paano, no? Yes. Napakaswerte naman ng mga anak nyo. And this is one of the most expensive purchases na kotse noon nabili namin. This is the autobiography Range Rover. Range Rover. Oo. So, pinakamahal to noon nung wala pa yung mga nandun sa harap. Mga anong taon yan? 2020? 2020. Yes. Ito bago na. The Evoque. Oo. Gusto ko sana maliit lang. Tsaka yung kulay niya kasi gusto ko red. And then, Defender. Nakita ko to sa Dubai. No? Nakita ko sa magazine, tapos sabi ko, gusto ko ng ganito. Yan. Hinintay namin dumating yung long wheelbase. Kasi 3 row siya. Usually yung Defender niya is the small compact one. Yes. Ito yung mas malaking version. Yes. Oo. Para kasya kaming lahat. And then we have yung LM, yung Lexus na kakambal niya si Alphard. The higher end of hawig nga, no? Yes, the higher end of the Alphard. Pero Lexus ang ano niya. Lexus. And of course, yung LC2. Maluma na. Yes. And then sabi ko, gusto ko ng artista van. Dahil dati kang artista. Hindi. Muntik na maging artista. Yes. Ito yun. So, yung Savannah, nagpahanap talaga ako yung artista van. Kung tawagin. So, GMC siya. Yan one of the latest purchases niyan eh. And then nung unang bili namin ng white na Cadillac, dumating tong Ford Bronco. Binalik to. So, this is one of the first editions of the Ford Bronco. Yan. Ito, Mercedes. Ito yung Benz GLE. Ito yung unang namin na Mercedes-Benz. Unang-unang Mercedes-Benz. Yes, the blue one. Tapos ito yung X7. Nung lumabas siya, bumili kami kaagad. Natuwa naman ako. Kasi ganun likod X7 niya siya. X7. Mahaba kasi siya. Yes, mahaba siya. Saka malaki. Mas malaki siya sa mga normal na na Mercedes-Benz. Tapos we have yung Sprinter. Isang artista van din siya. Talagang showbiz na showbiz. Oo. Artista ba na naman? Ito naman for long drive, yung malalayo. Sobrang komportable niya. Tsaka yung loob kasi niyan, parang captain's chair yung mga nasa loob. Hindi ba siya malakas sa gas, yung mga sasakyan ninyo? Hindi naman. Hindi naman. Puro mga lalaki, di ba? Hindi na namin maramdaman kasi paiba-iba nga ng sasakyan, kaya hindi namin alam kung gaano kalakas kumonsumo. Ito naman, the Gladiator. This is my son's car birthday gift namin sa kanya to. Wow. So, pinalagyan niya ng kung ano accessories eh. Ito, This Porsche. is the Porsche, yes, Cayenne. Oo. Sabi namin, gusto namin makaano ng medyo parang sporty, pero hindi namin nagagamit. And then we have the Maserati. Maserati. Yes. So, nung lumabas siya, bumili kami
Maserati, itong model na to. Hindi rin siya nagagamit. Anak ko rin ang gumagamit. Grabe. Ito, this is one of na talagang gamit na gamit namin to. This is the G63. Matte finish eh. So very rare yung ganitong kulay. Tuwan-tuwa ako. Madaming nagkakagusto nito eh. And then yung Benz na Avantgarde. Kasabay ito nung kulay blue na Benz. One of the first maganda siya kasi may table sa loob. So pag hinatid yung mga bata or sundo, yung isa lalo yung panganay ko na nasa Mapua, yan ang ginagamit niya kasi pwede siya sulat or gawa ng homework habang nasa loob. Yes. Oo. Itong dalawang moon buggy, dadali namin sa farm namin to sa Batangas pag nagawa na. And then we have the Bentley. Wow. Yes. Look at this. Ito yung Ganda. Bentley. Itong binili ko to kasi kaya nagustuhan ko to. May wine glass din sa loob. May Nilalagyan ng decanter. wine. Yes. Social. Pero hindi naman namin nagagamit. So ito, ang inside niya naman red and black. Ang interior. ganda rin, Yes. O yan. Oh. So ito, sorry. Oo. Ayan. Nice. Yan. Very sporty ang loob. Yes. Ay, sorry. So, ito yung... Bakit hindi mo-open yung ilaw? Yan. Tapos lumalabas sa sahig yung logo niya. Oo nga, no? Astig, oh. May logo ng Bentley. Pag ano, so para may projector siya. Oh. Yes. Ipo-project siya ng logo sa floor. Yan, Ayun. ito Oh naman, my kaya siya na gosh, may look at ano that. siya dito. Actually, champagne glass, nagkamali ako. So, yan. Champagne. Yan, pwede siya dyan. Tapos may champagne holder dito. Tapos pwede mo siya ilagay dito kasi nag-chill. So, sabay chiller din siya. So, pag Kasi yung ano, champagne dyan. yan, naka-armrest lang siya pag ano. Social, no? Pag on a normal day. Oo. Para kang nasa first class na aeroplano. Yan. So, pwede siyang ibalik. Yan, isa sa mga reasons. Pag may kakaiba, yun yung... Oh, yun naman nag-attract sa'yo, no? Yes. Yung unique, no? Oo. Yan. Galing. And then we have the Maybach. Mercedes-Benz Maybach. Yung SUV version ng kinuha namin. Multicolor niya, ganda, oh. Yes. Ayun. Ano siya, two-tone. Oo. So, ito, maganda din to. And then, of course, yung latest... Your favorite? Yes, our favorite is the Rolls. Rolls-Royce. Yes, the Cullinan. Rolls-Royce. This is the Cullinan. So, yung Cullinan, SUV siya ng Rolls-Royce. Pero, ang kaya lang iupo nito sa likod, 3. And kaya ako ito Ang liit binili. lang sa loob. Malaki siya. Oo. Kasi parang... For comfort siya eh. Kasi malawak yung Yes. pakikilusan mo. Upuan, no? Malaki. Yes. Ito, maluwag lang yung likod niya. Parang pang-luxury lang talaga. So, ang ano na to, kasi Cullinan siya. Siya yung SUV ng Rolls-Royce. So, ito, yung dumating siya, interior siya ng Hermes Orange. Wow. Oo. Ganda So, yan sa yung loob, kulay oh. ng Hermes. Tapos may skylight siya sa taas. Parang may mga stars. Yes. Oh my God. Parang limo, no? Yes. Oo. Tapos ang doors niya pa ganyan. So, pa-open siya pa ganyan din. So kaya mo to kinuha dahil Kasi ito, may payong, oh. Natutuwa ako sa payong. Paano ba to? sa payong. Ayan. Pero hindi ko pinagagamit tong payong na to. Hindi pwedeng gamitin. Oo, kasi mahal yung payong. Oo. Ayan. Ganda So, ito na. yung payong niya. So tingin isang payong yan. Yes, on both sides. Ayun. So, yan yung Okay. feature niyang rolls na kaya ako siya nabili kasi tuwa ako sa payong Tingnan siya. natin kung gaano kaluwag. Ayun. Uy, maluwag nga. Laki ng legroom. Yes. Very comfortable sa loob. Tapos, meron pa siyang, ano ba to? Yung table niya. And may TV din siya. Yan. Yan yung ano nito, features nitong Cullinan. Magkano naman yung ganyan? Aha! Pagdating naman sa business, anong naitutulong nito pag nakitang marami kayong mga sasakyan? Yun nga, yung sa business side, syempre, your clients come here and nakita nila, pagpasok, pag nagpa-park sila dito, ang dami yung gandang ng kotse, kanino yan? Sa amin lahat yan yung luxury car. So, they know that we have the capacity
to execute a project. Parang ito parang part of our resume. Kumbaga sa pag nag-a-apply ng trabaho na ikaw kaya mo, may abilidad ka na gumawa na kasi may mga ganito kang sasakyan. Hindi siya, parang kasi sabi nila pag bumili ka ng kotse, parang expense masyado, tapos nagde-depreciate lang naman yan. Pero especially with these cars, yung ganito, itong dalawa, ito, alam ko mas tumataas ang presyo nila as time goes by. Saka nagagamit nyo nga rin sa inyong business, no? Sobra. Guys, kasama na natin si Kuya Curly at Ate Sara Diskaya. Welcome to my vlog. Napaka-inspiring ng kwento ng buhay nyo. I'm sure Bayaran. Kasi di ba pag nagpalya ka, may interest pang ipapatong. So yun yung parang ginagapang namin yung sasakyan na yun na kasi ang hirap na walang kotse tapos 4 yung anak namin. Hindi namin alam kung paano siya nagtitinda ng bubong noon time na yun. So, ito yung sasakyan na yung kinukwento ko sa interview namin na minsan nagpapalya kami sa 12,000 per month. Yung monthly amortization niya. Tapos sa buhay namin, itong kotse na to, nandyan yung mga anak ko nasa likod, tapos yung mga daddy nila nandito sa harap. Bahay namin to. Bahay walking house. Pag sa site inspection kami, kasama namin yung mga bata. Kasama namin yung mga bata. Tapos dito na namin tinitimpla yung gatas. Dito kami nagpapalit ng diaper. Yes. Kulang na nga lang kung may paliguan, dito na rin kami maliligo. Oo, sobrang madami nang na baka pwedeng bilhin. Kahit anong presyong ibigay sa amin. Hindi namin binebenta tong adventure. Nahatak lahat, naibenta namin lahat at nagko-commute na lang kami. Ito naging kasama namin sa hirap at ginhawa. Ito na, ang naging umpisa namin. Parang dito na kami naging... Hanggang sa lumaki ng lumaki yung business. Dala nyo to. Yes. Actually, yung mga upuan niyan, yung mga wires niyan, lumalabas na. Pina-re-upholster ko Dapat pa yan. gawin ng artwork to. Yes. Naka-display na lang as an artwork. Yes, Bali po, ang pina-re-upholster. nangyari po nito, nung pinag-umpisa pa lang kami mag-asawa, syempre, jobless ako. So, ang nangyari po nito, nag-apply po ako sa biyanan ko ng trabaho. Sabi ko, Daddy, baka pwede mo naman bigyan ako ng trabaho dyan. Ako na muna magbantay ng mga site mo. So, binigyan naman ako ng pagkakataon at hindi pa ako masyadong magaling at marunong noon. So, talagang ginawa ko, ang sipag ko talaga. Mula umaga hanggang hapon, talagang binabantayan ko yun, binabalikan ko yun. Hanggang hindi ko napapansin, kahit hindi naman ako nag-aaral ng engineering talaga, dahil actual experience talaga natutunan ko, natututo na ako sa mga foreman ko. Kung paano ang diskarte, paano yung paglatag ng bakal, paano lahat. Minsan nga, sila, yung mga foreman, minsan magagaling pa mas sa mga engineer. Yung mga engineer kasi magagaling talaga sa libro yan. Computation, lahat-lahat. Pero pagdating sa mga foreman, actual execution. Pati paglusot sa ilalim ng drainage, magmula sa lahat ng klase ng bagay, kaya na lang diskartehan yan. Na kahit minsan hindi na nga nagbabasa ng plano kung paano yung pagsuksok ng bakal. So, pabasahin na nila ng kapiraso yung plano. Alam na nila i-implement yung bagay na yun. So, doon ako natuto. Hanggang tumagal-tagal, sabi ko sabihin ko, Penging project. Daddy, baka pwedeng humimalay na ako. Baka pwedeng makahingi ng projects. At pumayag naman ang biyanan ko at pinahiram pa nga niya yung lisensya niya sa amin. Tapos, magmula doon, sabi ko sa biyanan ko, Daddy, bakit mo kami sinisingil ng license fee? Sabi niya, hindi. Business is business, sabi ng biyanan ko. Siyempre, parang nung mga time na yon, minasama ko yon. Kasi bakit naman sinacharge kami ni Daddy ng license fee, asawa ko naman yung anak niya. Oo. Pero hindi namin akalain na doon pala kami matututo. Doon pala kami magiging successful. Kasi kung siguro nanatili kaming umasa doon sa biyanan ko at hindi kami tuniruan ng talagang tunay na tinatawag na business is business, family is family, parang magiging dependent ka lang sa lahat ng klase ng bagay. So doon naturuan kami na maging tumayo sa sarili namin. Tsaka una kami naggawa mga private bahay. Pero kasi walang kita sa ganun. Kasi, halimbawa, doon sa program of works, yung client namin, nilagay lang namin na simpleng ilaw lang. Aba, gusto ending, yung end product, chandelier na. Wala naman dun sa program, wala sa budget. Minsan ang hirap nilang abonado ka pa. Minsan ang hirap nila sumunod sa mga bill of quantities. Kaya sabi namin, ang hirap nito, doon na lang tayo sa City Hall noong time na yun. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Ayan, okay. Paano yan? Paano kayo nakapasok doon? Bali, nakapasok kami doon, nag-bid lang at saka nagkaroon ng opportunity
At ginandahan lang namin po ang gawa namin, tuloy-tuloy. Maliit na project to. Malit lang po, hanggang lumaki ng lumaki ng lumaki, hanggang nagtuloy-tuloy po ang mga experience namin, hanggang naging malalaki na po yung mga Ano projects yung nakuha yun sa DPWH? Di ba ang daming, ano nga sabi nga nila, madaming bidding, red tape, mga ganun. Hindi, bid lang po. Bidding. Ano kayo nakalusot doon sa bidding? Yung prices namin lower than Lower. the... Yes. Oo. Mga gano'ng kadaming project nyo sa isang taon? Noong time sa na yun, gobyerno. parang 10 yata, masaya na tayo. O, nun. parang dati noon, pag umabot na kami ng mga 50 million, Wow. Na maliliit. na maliliit, na maliliit sama-sama. Oo. 4M, 5M, parang accumulated. Masayang-masaya na kami. Oo. Pero nung tumagal-tagal po, parang na-overwhelm din kami at minsan, pangit din palang kumuha ng napakaraming maliliit. Parang mas maganda pala na kumuha ka na lang ng Isang kahit malaki. mga isang malaki o dalawang malaki para yung pagbabantay at monitor mo, dalawa lang halos. Kaysa kumuha ka ng 10 malilit na tag 5 million o di ka tag 10 million. So yung management mo, hindi ganun karami at hindi